Charito Day po mga kabiyaya. Tayong lahat ay tumayo. Thank you Jesus. Thank you Lord. Alam ko po na tayong lahat, una sa lahat ay pinagpala na ng Diyos. Amen? We know that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad. Amen? Pwede ba natin share yung gladness na yan as we welcome everyone? Batiin ang katabi, declare, we are Charito, blessed and highly favored. Amen? Isa po sa dahilan nating lahat, sa bawat araw na tayo'y nagigising. Amen? Blessing na po ang buhay natin. At yung kalakasan, at yung panibagong sigla. Amen? At alam ko po na maging ang gagamitin natin sa umagang ito sa pagpupuri, sa paglilingkod at pagsamba sa ating Diyos sa buhay, ay biyaya rin ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya gamitin po natin ang ating mga buhay, ang ating mga boses, ang ating mga kamay, at wala na pong makahihigit talaga sa presensya ng Diyos. Amen? At higit sa lahat, sa mga anak ng Diyos at nakaranas ng biyaya ng Panginoon. It's worship time. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Let's enjoy the presence of God. Praise the Lord! Salamat sa panibagong sigla. Thank you, Jesus. Sama-sama pumalakpak sa presensya ng Diyos. Woo! Umindak at sumayaw. Tatakbo ngunit di mahabol, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahabol, lalakad di mapapago, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Sama-sama! Tulad ng hagod ay mag-iilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agad lang, mag-iilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa atin, babaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Salamat o Diyos! Woo! Ako ay tatakbo, lalakad di mahahabol, maghihintay ng may tagumpay, pagkat ay nasa iyo. Tatakbo mahabol, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Sama-sama! Tulad ng hagin ay mag-iilan ng may panibagong sigla. Ako ay hagin lang, maiilan lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa atin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng hagid ay paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agad lang, paiilan lang nang may panibagong sigla. Lilipad sa ibabaw ng bagyo nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibago. Hey! Tulad ng agila ay lilipad na may panibagong sigla. Ako'y tatakbo. Sama-sama! Lalakad di mapapago, maghihintay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo
mapapagod paghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng hagilay, sama-sama, nung may panibagong sigla, ko ay agilang, pailan lang. Nung may panibagong sigla, ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit, O Diyos, purihin ka. Tulad ng agilay, pailan lang. Nang may panibagong sigla, ako ay agila, pailan lang. Nang may panibagong sigla, ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Babaw ng bagyo na nagngangalit, O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Babaw ng bagyo na nagngangalit, O Diyos, purihin ka. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Babaw ng bagyo na nagngangalit, O Diyos, purihin ka. Sa panibagong sigla. Ako ay tatakbo. Salamat. Misa pa, malakas sa palakpak para sa Panginoon. Isa lang po ang tandaan natin, anumang lakbayin, takbuhin sa buhay, sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Siya ang ating kalakasan at kailanman hindi niya tayo iiwan. Amen. Salamat sa tinapos niyang gawa sa krus. Dahil po dito, ang tunay na kapayapaan sa puso ng kanyang mga anak, sa puso at sa isip, ay nasa atin palagi. Amen. Manatili tayo sa pagpupuri sa presensya ng Diyos, sa espiritu ng pagsamba. Patuloy nating ideklara at itaas ang ating Panginoong Yesus sa ating kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakabit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo.
sa'yo lamang ang papuri. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Oh, sa piling mo wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aking Ama, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon ng aming mga buhay, sinang puso ko'y sa piling mo. Oh, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aking Ama, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko'y sa piling mo. Oh, aming Diyos, wala makapapantay sa'yo. Ikaw lamang, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Deklara natin mula sa ating mga puso, kami ay kumpleto at sapat na ng iyong biyaya, O Diyos. Panginoong Yesus, Ikaw ang lahat sa amin. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Kayang naisin ang puso sa piling mo. Oh Diyos,
salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon, ang katotohanan sa iyong mga salita. Ang sino mang na kay Kristo ay kumpleto na. We are plero. Sa totoo lang, wala na kaming mahihiling, wala na kaming hahanapin pa. Sapat ang biyaya at ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Panginoong Jesus, walang makapapantay sa iyo, maging sa tinapos mong gawa. Ang kailangan lang namin lagi ay panghawakan at angkinin ang tinapos mo para sa amin. Dahil ito ang kalooban mo sa lahat ng iyong mga anak. Kaya naman ang aming mga puso ay habang buhay na nagpapasalamat at kinikilala ang tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoong Jesus, ikaw ang lahat sa amin at darating ang panahon, kaming lahat ay mapapasapiling mo magpakailan-kailan pa man, Panginoon, habang buhay na pasasalamat at pagpupuri ang aming iaalay sa iyo, Panginoon. Papalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ibigay mo ang pinakamataas sa papuri mo para sa ating dakilang Diyos sa tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Tanging sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat na niligtas ng Diyos at pinagpala ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon. Sa Diyos lahat ng papuri. Tayo pong lahat ay makakapuri. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Hallelujah. Well, everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Well, how are you today? All is well. All is well. That is what we believe in our hearts. All is well. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Praise God. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy at ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, the EMI Online Season 7 students from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao, and also from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome. Welcome everyone. Welcome po kayo sa Season 7 ng EMI Online. More intentional learning. Learn more and learn it more. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers.
Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ikalat ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Louder than that. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. You are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, shout amen. Let's give the Lord a clap of praise for that. Hallelujah. Praise God. Well, this is a happy day. Can you say amen? Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you so much for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m.,
8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito sa oras na ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga kabiyaya po natin nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Emmy. Our featured e-book today is entitled The Scandal of Grace. You receive what you do not deserve. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Another thing, sa lahat po ng mga kabiyaya po natin sa mga probinsya ng Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Zambales, Tarlac at Aurora. Magkakaroon po tayo ng Full Grace Conference 2023 Central Luzon. Ang tema ng conference, Grace and Leadership. It will cover 3 aspects of our life: marriage, family, and ministry. Next month na po ito, November 14, Tuesday, 5 p.m. Gaganapin po ito sa Mabalacat, Pampanga, AIM Church, Mabalacat. For more information, please contact Full Grace Pampanga, OCAM, AIM Church, Mabalacat, or better yet, connect with us through the EMI page. You can see the link on your screen. Another thing, patuloy po namin kayong inaanyayahan mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion sa December 26 and 27. Gaganapin po ito sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. You can see the link on your screen. Tuloy-tuloy po ang registration. Ano pang inihintay mo, mga kabiyaya? Mag-register ka na. Pagkalipas ng matinding pandemya, balik EMI Camp na po tayo. Promise, masayang-masaya po ito. In Jesus' name, everybody shout, Amen! Amen! Palakpakan si Lord. In celebration of my 57th birthday on October 29, I would like to share with you a very special e-book. My birthday e-book entitled 57 Grace Reflections, a collection of 57 grace-filled and life-changing reflections. This e-book is not for sale. I want to say that again. This e-book is not for sale. This is our thank you gift for your generous offering towards supporting our mission to bring the message of full grace to our nation and beyond. Full Grace Philippines, Full Grace International. For more information regarding this special e-book, please connect with us through the EMI page. You can see the link on your screen. One last thing, for our EMI Online Season 7 students who are joining us today, don't forget to check your attendance at EMI Season 7 classroom. You can see the link on your screen. Please like and comment present. Don't forget to indicate your location. Also remember to do your live application paper, LAP, after the broadcast. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 115. For EMI Online Season 7 student, this is your Session 8.
Today, we're going to continue our discussion on the anointing of the Holy Spirit, the gift of empowerment, part 3. Let's pray. Let's commit this verse to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. There is joy in the house of the Lord. We commit to you this learning time. It is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami na rin po tayong natalakay sa subject, the anointing of the Holy Spirit, mula nang ito'y ating simulan. Now, let's have a very quick review, mga kabiyaya. What is anointing? We learned that anointing is the gift of empowerment. Ito po yung pong kapangyarihan, kalakasan, empowerment, enablement na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu upang magawa natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Isaiah chapter 10 verse 27. Look at this from the King James Version. The yoke shall be destroyed because of the anointing. The anointing breaks the yoke. Pero very intriguing and also interesting na yung anointing sa NIV version ay ikinumpara, itinulad sa pagtaba. Look at the verse. The yoke will be broken because you have grown so fat. Pinaliwanag na po natin ang implikasyon kung bakit ang anointing ay itinulad sa pagtaba. And this is what we learn. The anointing makes you spiritually bigger and stronger than your enemies. Can you say amen? Amen? Ikaw ay mas malaki, ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong kaaway, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa iyo. Can you say amen? Amen? Under grace, the anointing is a gift given to us because we are in Christ. Ang anointing po ay hindi premyo ng ating serbisyo. Ang anointing po ay regalo ng Diyos sa atin dahil tayo ay na kay Kristo. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Now, it is God who makes both us and you stand firm in Christ. That is a very important position. In Christ, He anointed us. Anointed na, hindi pa. If you are in Christ, He anointed us. Also, we learn, what does anointed mean? Tandaan niyo po, natutunan na natin ito. Anointed means that you are consecrated to employ for religious service as an instrument in the hand of God. Dahil tayo po iniligtas ng kanyang biyaya, at matapos tayong maligtas, tayo po'y magsisimulang maglingkod sa Panginoon. Hindi natin ito magagawa sa kanang ating sariling lakas. At kapag yan ay ginawa mo, mapapagod ka sapagkat ang ginagamit mo'y sarili mong lakas. Tayo po'y kinonsecrate para tayo makapaglingkod sa religious services, sa ating serbisyo sa Panginoon, katulad ng mga instrumento sa kamay ng Diyos. Inilarawan ko po ito sa inyo kung kayo po'y matatandain, katulad po ng instrumento sa kamay ng doktor. Like a scalpel in the hand of a surgeon. This means that the anointing of the Holy Spirit has made us instrument in God's hand. In Christ, you have become an anointed instrument. This means that God works in you and that God works through you as His anointed instruments.
Becoming anointed instruments in the hand of God. How does it happen? I already provided you 3 answers. We are going to add one more today as we continue our discussion on this topic. But before we do that, let's refresh our memory on the first 3. And at least we can recite them all together. You can see this on your screen. How does it happen? Becoming anointed instrument in the hand of God. Can we read them all out loud? Sit up straight. Fasten your seatbelt. This is going to be another joyride of spiritual discovery. Let's do this together. Ready? Number 1. By showing that you are blessed and highly favored. Number 2. By serving as Melchizedekian priest. Number 3. By joining the church. I am not going to explain that again because we already did. Sana hindi nyo po nami-miss out ang mga talakayan at pag-aaral po natin. At if for whatever reason na miss out nyo po ito, you can always do the catch up. Gamit po ang ating broadcast ministry. Today, we're going to add one more. Becoming anointed instrument in the hand of God. How does it happen? Number 4, by becoming ministers of the new covenant. Again, by becoming ministers of the new covenant. 2 Corinthians chapter 3, verse 4, 5, and 6. The Apostle Paul writes, such confidence as this is ours through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Verse 6, He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, referring to the law, but of the Spirit, referring to grace, because the Spirit is called the Spirit of grace. The letter kills, but the Spirit gives life. Pag-uusapan po natin na tayo po'y mga ministro ng bagong kasunduan. Bago natin maunawaan na tayo'y ministro ng bagong kasunduan, dapat maging malinaw muna sa atin, ano ba yung bagong kasunduan? Paano mo magagawang maging ministro ng bagong kasunduan, gayong hindi mo naman alam kung ano yung bagong kasunduan? Legitimate question to us is, what is the new covenant? Let me give you the answer. The new covenant, it is an agreement between the Father and the Son, in which God commits Himself to save and bless all those who are in Christ. Sa kasunduang ito, ikinomit ng Diyos ang kanyang sarili na iligtas at pagpalain ang lahat, without exception, ang lahat ng nakay Kristo. Kaya ang kaligtasan at pagpapala ay wala sa iyong mga gawa, kundi nasa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. The finished work of Christ. Can you shout amen? Amen? We are going to fully develop that today as we progress in our discussion. The new covenant is a better covenant. Please remember that. I want to say that again. The new covenant is a better covenant. And it is better in all points. Kahit saan mo tignan, kahit anong panukat ang gawin mo, ang bagong kasunduan ay higit na mainam, mabuti, higit na mabuti at nakakaangat kumpara sa lumang kasunduan. Dito sa bagong kasunduan, ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay oo pag ikaw ay na kay Kristo. Sa lumang kasunduan, ang mga pangako ng Diyos
ay mayroong kondisyones. If, puno-puno ng kondisyones sa bagong kasunduan, ang lahat ng kondisyones na nakakabit sa mga pangakong ito ay tinupad lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para dumating sa atin. Ang mga pangako na ito, hindi premyo, kundi regalo ng Diyos. Shout amen. Under the old covenant, all the promises of God are conditional. Under the new covenant, all the promises of God are positional. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ang kinin mo ang mga pangako ng Diyos at nangako ang Diyos. Nakipagkasundo ang Diyos sa kanyang anak at kanyang sinabi, anak, ang sino mang nasa iyo, niligtas ko na. Ang sino mang nasa iyo, pinagpala ko na. Shout amen. 2 Corinthians 1:20, the Apostle Paul writes, for no matter how many promises God has made, they, referring to the promises, they are yes in Christ. Yun po yung position. Yun po yung new covenant. Kapag ikaw ay na kay Kristo, nag-commit na ang Diyos sa iyo, God is fully committed to you if you are in Christ. Why? Because the Father is fully committed to His Son, and we are in His Son. This is a commitment that God has given us if we are in Christ. Look at the next line. And so, through Him, through Christ, the Amen is spoken by us. Who will speak the Amen? Us. We can just say Amen, 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 Amen. Everybody shout Amen. Amen. Everybody shout Amen. Amen. Everybody shout Amen. Amen. The Bible says that through Christ, the Amen is spoken by us to the glory of God. Can you say Amen? Amen. Ang Amen po ay pangalan ni Jesus. Revelation chapter 3 verse 14. To the angel of the church in Laodicea, right? These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Take note, the ruler of God's creation, the true witness, the faithful is the same as the Amen. Pangalan po ni Jesus ang Amen. Anong ibig sabihin po nito? Lahat ng mga pangako ng Diyos ay pinirmahan ng pangalan ni Jesus. Kaya kapag ikaw ay na kay Jesus, ang mga pangako ng Diyos ay para sa iyo. Ang kinin mo ang mga pangako ng Diyos. Amen! The spoken word, Amen. The Amen is spoken by us. Everybody shout Amen. Amen. Everybody shout Amen. Amen. Everybody shout Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Now, pag pinag-usapan ng mga pangako ng Diyos, napakarami po nito. Pero magbibigay lang po ko sa inyo ng 5 halimbawa sa oras na ito. Para maging malinaw sa inyo, itong 5 na ito ay 5 lamang sa napakaraming mga pangako ng Diyos. Now look up here, look at my eyes. It is incumbent upon you to discover the many promises that God has given us written in His Word. Tungkulin nyo yon. Tuklasin nyo, alamin nyo, basahin nyo, markahan nyo, guhitan nyo, kabisaduhin ninyo ang mga pangako na ito. Dahil ipinangako ng Diyos, lahat ng pangako na yan ay sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. If Christ, you are blessed. Shout amen. So let me give you at least 5 promises that we can talk about this morning, or this afternoon, or this evening. Ano mang oras yung napapanood ang broadcast na ito. Let's begin. Number 1, the promise of forgiveness. Ang pangako ng kapatawaran ay ipinangako ng Diyos sa sino mang na kay Kristo. You don't have to earn it.
It's a freely gift given to those who are in Christ. Ang kapatawaran ay wala po sa simbahan. Ang kapatawaran ay wala po sa priest, wala po sa pastor, wala po sa bishop. Ang kapatawaran ay na kay Kristo. Ephesians chapter 1 verse 7. In Him, meaning in Christ, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ang tinutukoy na redemption ay forgiveness. Ang tinutukoy na forgiveness ay redemption. Redemption, how? Through His blood. The forgiveness of sins. Ipinaliwanag, just in case hindi mo naintindihan, kung ano ang redemption. The Apostle Paul explains, in case you do not understand what redemption is, he said, this is the forgiveness of your sins in accordance with the riches of God's grace. Ano yung grace? Carries gift. So forgiveness is a gift. Mantak mo mga kapatid, ang ginawa ng religion, nilinlang ang mundo na para makuha mo ang kapatawaran ng Diyos, kailangan mong pahirapan ang iyong sarili, kailangan mong magpenitensya, kailangan mong serbisyo, kailangan mong gawin ito, bayaran ito, bilhin ito, magbigay at kung ano-ano pa. And at the end, ang sabi, baka mapatawad ka na ng Diyos. Diyos ko, halos ikamatay mo na ang serbisyo, hindi pa siguradong pinatawad ka na. Kay Kristo, sigurado pinatawad ka na ng Diyos. Shout amen. Amen. That's why we say amen. Because we speak amen in the promises of God. Redemption is forgiveness. Forgiveness is redemption. What kind of redemption we have in Christ? It is important to know that. Ano bang klase ng redemption meron tayo kay Kristo? Hebrews chapter 9 verse 12. Hebrews 9:12. He, referring to Christ, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, having obtained eternal redemption. What kind of redemption the Lord Jesus have obtained? I cannot hear you from where I am. What kind of redemption, yo? One more time. Eternal redemption. Mga kapatid, it is important to understand. The word eternal means forever. The word redemption meaning payment. Ibig sabihin, eternal payment. Ang Greek word na ginamit sa redemption ay lutroses. Ang Greek word po ng eternal ay aion. Put that together, aion lutroses. Literally means forever paid. Forever paid. Kay Kristo, bayad na ang lahat ng iyong atraso sa harap ng Diyos. Amen. Hindi ba't ang ganyang kaisipan ay nagdudulot po ng kapayapaan sa ating isip? Na alam mo, wala ka ng atraso sa harapan ng Diyos sapagkat binayaran na ni Kristo ang lahat ng ito sa pagbububo ng kanyang banal na dugo. Can you say amen? Amen. All your sins are forever paid. Can I ask you this question? Paano mong babayaran ang bayad na? Isip-isip din pag may time. Paano mong babayaran ang bayad na? Bayad na po ba o hindi pa? Darating ka sa punto ng iyong pananampalataya na tatanungin mo ang sarili mo ng isang matapat na tanong. When Jesus died on the cross, ano ang kanyang ginawa? Siya ba ay nag-down payment o nag-full payment? Kung siya po'y nag-full payment, wala ka nang babayaran pa. Pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng iyong kasalanan. Amen.
Number 1, the promise of forgiveness. Number 2, the promise of healing. 1 Peter chapter 2, verse 24, who himself, referring to Christ, bore our sins in his own body on the tree, referring to the cross, that we, having died to sins, might live for righteousness. Now look at the last line. By whose stripes, the stripes of Jesus, by whose stripes you were healed. Magaling na, hindi pa. Magaling na o pagagalingin pa lang? Magaling na. Pero Bishop, kung magaling na, ano tong nararamdaman ko? Bishop, kung magaling na, bakit dumudugo pa? Bakit namamaga? Bakit makirot pa? Kung magaling na, bakit ganito ang aking nararamdaman? Bakit ganito ang aking nakikita? Hindi ba tinuruan tayo ng salita ng Diyos? Lumakad sa pananampalataya at hindi sa nakikita at hindi sa nararamdaman. Ang lahat ng nakikita at nararamdaman ay pabago-bago, nagbabago at palaging magbabago. Ang pananampalataya sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos ay mananatili kailan paman. Tapat ang Diyos sa pangako ng kagalingan para sa lahat ng nakay Kristo. Are you in Christ? I'm asking you, are you in Christ? Kung ikaw ay na kay Kristo, ang pangako ng Diyos ay kagalingan para sa iyo. You don't have to earn it. Ang kagalingan ay hindi premyo ng iyong serbisyo. Ang kagalingan ay hindi premyo ng iyong offering. Hindi mo kayang bayaran ng Diyos. Hindi mo kayang bayaran ng kagalingan. Ang kagalingan, milagro at kagalingan ay regalo ng Diyos sa sino mang na kay Kristo. That is what the new covenant is. Ikinumit ng Diyos ang kanyang sarili. Anak, ang sino mang nasa iyo, pinagaling ko na. Grabing pangako po yan. You don't have to earn it. And so many times, nandun tayo sa posisyon na gusto nating i-earn ng mga pangako ng Diyos. If I can only pray more. If I can only give more. If only I can serve more. Probably I can get this miracle. And probably I can this answer to my prayer. Nothing could be further from the truth. You cannot earn healing. It is freely given. Tawag ng Bible dyan, children's bread. Kapag anak ka ng Diyos, ang tinapay ng kagalingan ay para sa iyo. And I can say this honestly, today is your healing day. Ha 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 ha! Shout amen! Everybody say, today is your healing day. One more time. One more time. Now, bakit pinapaulit-ulit ni Bishop Amy? Sapagkat sabi sa Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. That's why you have to say it. You have to say it. You have to say it. You believe in your heart. You confess with your mouth. Today is your healing day. Say it out loud. Today is your healing day. Now let's do this in a very personal way. Let's say, today is my healing day. Come on, say it. Today is my healing day. One more time. Tandaan, ang kagalingan ay regalo sa lahat ng nakay Kristo. Itaas ang kamay ng mga nakay Kristo. Woo! Palakpakan ng Panginoon. Grabe na to. Gusto nyo po bang ituloy pa natin? Nakakadalawa pa lang tayo, mga kapatid, nanginginig ng ating buong pagkatao. Ang grabe talaga ang mga pangako ng Diyos. Pag ikaw ay na kay Kristo, pangako ng kapatawaran, pangako ng kagalingan. Let's move on. Subukan nating ituloy at baka matapos natin to. Number 3, the promise of blessing.
ang pangako ng pagpapala. Alam niyo kung bakit kuminsan ang katotohanan ito ay bumabara sa lalamunan ng iba? Kasi sinanay tayo ng relihiyon, ang pagpapala ay premyo ng ating gawa. Give! Give! Give pa more! Give pa more! So that God can bless you more and more. So ginawa ninyo ang pagbibigay na 100 upang ikaw ay makakuha ng mas marami kaysa sa Diyos. Hindi kaya ang puso mo'y napupuno ng kasakiman at pagiging ganid ng motivation ng iyong giving so you can get more and more and more from God? Hindi kaya ang pananaw nyo sa pagbibigay ay parang paluwagan? Nagbibigay ka para lumuwag ka, nagbibigay ka para lumuwag ka. Hindi po ganyan ang pananaw ng Biblia sa bigayan. Ang pagbibigay ay pagsamba sa Diyos. At kaya ka nagbibigay dahil ang Diyos ang unang nagbigay sa iyo. At ang pagpapala niya ay hindi premyo, kundi regalo sa sino mang na kay Kristo. Now look at the verse. Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. And tell me the position. In Christ. Are you in Christ? Mga kapatid, yung word na bless, palagi nyo na itong naririnig. Eulogeo. 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 Diyan natin nakuha ang salitang eulogy. EU. And logeo. EU good. Logeo to speak. To speak good. At dahil nasa aorist tense, spoken na. God has spoken good over you. Tell me why? Because you are in Christ. Nagsalita ng Diyos ng mabuting bagay sa iyo. Hindi po magsasalita pa lang. Nagsalita na ang Diyos. Sinabi na ng Diyos Ama, pinagpala na kita. Pinatawad na kita. Pinagaling na kita. Sa diwa ng pananampalataya, all you can just say, Amen, Amen, Amen. Kaya tama po ba yung sabi ng Apostle Pablo, the Amen is spoken by who? Us. We speak Amen. We speak Amen. Kaya pag nakikita natin yung mga pangako ng Diyos, all you can say, Amen, Amen, Amen. Anong ibig sabihin? Akin yan, dahil ako'y na kay Kristo. Akin yan, dahil ako ay na kay Kristo. Akin yan, dahil ako'y na kay Kristo. Shout Amen. Meron pong mga pilosopo na kamag-anak ni Mang Tasio na nagsasabi, spiritual na pagpapala yan Hindi spiritual na pagpapala ang kailangan natin. Kailangan natin material at pinansyal. Ito ang sabi ni Pilosopong Tasio. Yung pagpapalang spiritual, ginawad na dahil na kay Kristo ka. Pero yung pagpapalang pinansyal at material, you have to earn it by your service or services. Really? Saan nila nakuha yon? Yan ang problem, mga kapatid. Kapag ka nagbibigay sila ng interpretation, sa halip na tignan nila kung anong interpretation ng salita ng Diyos. Makinig pong maigi. Bakit tinawag ni Apostol Pablong spiritual na pagpapala? Siguro nanginginig pa ang laman mo kung ang nakalagay dyan ay financial blessing in Christ. Diyos ko, baka napapatalon ka na sa tuwa. Kung ang nakalagay dyan ay material blessing in Christ, siguradong nagpipista na ang mga nangangaral ng prosperity gospel dahil ang akala nila puro pinansyal at material. Bakit? Let me explain. Kung bakit ginamit ni Apostle Pablo ang spiritual blessing sa halip na material or financial, ito ang dahilan. To show the superiority of spiritual over material. Yun ang dahilan. Ang spiritual blessing nagpo-produce ng material at financial. Ang material and financial blessing cannot produce spiritual. Kaya spiritual blessing, ang binabanggit ni Paul, dahil yun ang ugat. Your relationship with God through Jesus Christ is the root. That is a spiritual blessing. And from that blessing, magbubunga ng material, magbubunga ng physical, magbubunga ng financial. Let me show you.
2 Corinthians chapter 4, verse 18. Remember, the verse is the voice of God. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. What is seen, referring to material, is what? Temporary. But what is unseen, spiritual, is what? Eternal. Is it true that spiritual is more superior than material? Yun ang dahilan kung bakit na-mention ni Paul spiritual blessing. Pero hindi nangangahulugan walang material at walang financial. Saklaw na po yun. Kasi nandun na yung ugat. Ang iba ang gusto lang bunga na walang ugat. Kaya puro pera, puro material, bunga walang ugat. Kapag mayroong bunga, walang ugat, ang tawag dyan, bungang araw. Makatiyan. Gusto nyo lang bunga, walang ugat? Kailangan po unang ugat bago ang bunga. Meron po bang bunga ng material na pagpapala? I'll show you 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, talking to us who are in Christ, so that you, through his poverty, the poverty of Christ, might become rich. Can you say amen? So, may mga bumabasa din ng verse na ito. Alam niyo kung paano binabasa? Spiritual yan. Spiritual na paghihirap ni Kristo. Spiritual na pagyaman natin. Hindi eka material. Hindi eka pinansyal. Yun ang problem sa mga tao. Kapag nagbabasa ng Bible, kung anong gusto nila ipakahulugan. Pag hindi pabor sa kanila, iniiba nila ang kahulugan. Pag gusto nila, yun ang kahulugan. Ito ba ay spiritual at hindi material? Now, let me just tell you this question. Was Jesus materially poor when he was here on earth? Nung si Kristo ba'y nandito? Nang siya po'y magkatawang tao mula nang siya ipinanganak, siya'y nabuhay hanggang siya'y mamatay. Siya po ba ay nabuhay na mayaman o nabuhay na mahirap? Mahirap. Hindi lang mahirap. Sobrang hirap. Kaya the question was, Jesus materially poor when he was here on earth? The answer is, yes. Affirmatively, yes. Mga kapatid, ang hindi maintindihan ng iba, bakit kailangan maghirap si Kristo? Tatanungin ko po kayo, kailangan niya bang maging mahirap para mailigtas tayo? Hindi po. Ang kailangan niya lang mamatay para matubos tayo sa kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay pwede po siyang mabuhay nang hindi mahirap. Pwede siyang mabuhay. At least ipanganak man lamang, kung hindi man lang sa ospital, at least sa lying center. Huwag naman sa sabsaban ng Bethlehem. Huwag naman sa kulungan ng hayop naman. Masyadong aba naman yon. Mas maganda pa kung saan kayo pinanganak. Ang iba sa inyo ay pinanganak sa mamahaling ospital. Ang iba sa inyo pinanganak sa St. Paul, St. Joseph Hospital, St. Matthew, at ang iba naman sa St. Peter. Na hindi ko alam kung saan kayo pinanganak, pero ang alam ko, si Jesus pinanganak sa pinakaabang lugar. Bakit? Sapagkat kailangan niya bang gawin yon para iligtas tayo? Hindi. Kailangan niyang gawin yon sa pinakaaba at pinakamahirap na kalagayan. Dahil ang commitment ng Diyos, ang sino mang sumampalataya sa aking anak, iaangat ko ang buhay, pagpapalain ko ang buhay, sapagat ang aking anak ay naghirap na para hindi ka na maghirap. He was born poor, born in a manger. Jesus lived so very poor. Now let me show you the scripture. Luke chapter 9 verse 58. Jesus told him, foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man, referring to himself,
but the Son of Man has nowhere to sleep. Sobrang hirap naman po yun. Wala siyang matulugan. Ang tatay po niya, si Joseph, karpintero, pero hindi man lang siya naitayo ng bahay para merong matirhan. Kung saan sila abutin ng gabi, doon sila natutulog. Kung saan sila abutan ng kainan, doon sila kumakain. Pinanganak na mahirap, nabuhay na mahirap, namatay ng sobrang hirap dahil isa lang ang kanyang damit pinagsugalan doon sa paanan ng krus at inilibing sa isang hiram na libingan. Marami pong nanonood sa broadcast na ito, buhay ka pa, may paglilibingan ka na. Nakabili ka na ng memorial. Kung minsan super excited ka, dinadalaw mo. Yung paglilibingan mo at sinasabi mo, dyan ako ililibing. I do not know what's in your mind. Pero hindi kami tumitingin sa lupa. Tumitingin kami sa itaas. Ang salubungin ng Panginoon at mapa sa Kanya magpakailan-kailan pa man. Amen. Now, please, don't get angry. Hindi po ko laban kung sobra ang pera nyo para bumili ng sementeryo. Pero yung mga tao, mga kapatid, na pinagkakasya lang ang pera, uunahin muna ang mabuhay bago ang mamatay. Dahil ang nasa isip nila, pag namatay, problema na yan ang mga naiwanan. Kung meron sila, di ipalibing nila ako. Kung wala sila, i-donate na lang ako. After all, hindi naman yan ang tunay na si ikaw. Pag namatay ka, ikaw ay nasa Panginoon na magpakailan-kailan pa man. So hindi ko pinapalaki ang issue na kung kayo po'y may sementeryo. Ang pinapalaki kong issue, si Jesus, sobrang hirap, walang sementeryo na sa kanya. Inilibing sa libingan ni Joseph of Arimathea. Siya po ay nanghiram ng libingan. Bakit? Yun po'y gagamitin niya lang ng 3 araw at 3 gabi. Pagkatapos nito, siya'y muling mabubuhay at buhay magpakailan-kailan pa man. Come on, give Him praise. Woo! We are serving a risen Savior. He lives, He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. And you ask me how I know He lives within my heart. Ito po ang pag-asa ng ating puso. Nang mga nangamatay kay Kristo ay muli niyang bubuhayin at mapapasa Kanya magpakailan-kailan pa man. Because He lives, we shall live also. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. 3 John verse 2, my dear friend, I pray that everything may go well with you. Yung everything po ba kasamang material at pinansyal? Yung everything po ba kasama po ang relational? Kasama po ang all aspects of our life? Now, is it true na yung everything parang all at yung all ay everything? Correct. My dear friend, I pray that everything may go well with you, that you may be in good health. Takang-taka ako sa verse na ito. Pwede nang hindi ilagay yung good health. Kasi yung good health, part na ng everything. Pero bakit hinugot yung health, inilabas sa everything? Kasi po kung wala yung good health, you can never enjoy the everything. That is why God wants you to be healthy. So you can enjoy your children. So you can enjoy your grandchildren. So you can enjoy your new house. So you can enjoy the food, the places, and everything you can enjoy in this life. Bakit? Natutuwa ang Diyos kapag natutuwa ka. Kapag natutuwa ka sa bago mong sasakyan, natutuwa ka sa bago mong bahay, natutuwa ka sa bago mong mga gadgets, tuwan-tuwa ang Diyos.
Huwag mo lang ibigin ang mga bagay na ito. Ibigin mo ang Diyos. Enjoy mo lang, pero ang puso mo dapat wala dito, kundi nasa Panginoon. Anong damdamin ng magulang kapag ang anak niya, binili niya ng bagong laruan, tapos tuwan-tuwa yung bata? Pray tell me, mas tuwan-tuwa ba yung magulang? Yes. Ganyan kabuti ang Diyos. We have a good, good Father. We have a good, good God. God is good all the time. God is good all the time. Amen. Now look at the verse again, my dear friend. I pray that everything may go well with you and that you may be in good health. Now look at the last line. As I know you are well in spirit. Una muna, well in spirit. Yun ang ugat. Pag well in spirit, magbubunga ng you are well in everything. That is why we always say, all is well. How are you today? How are you today? Palakpakan natin si Lord. All is well. Say amen. Now, does it make sense now why the Apostle Paul say spiritual blessing? Yeah, because spiritual is more superior than material. Can you say amen? I wish I have even more time to fully develop that. Pero meron po ko'y sinulat na booklet. Ang title po, The Poverty of Christ. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 explain. Get this booklet. Read it again and again until it sinks in na maintindihan mo lahat ng iyong paghihirap kinuha ni Kristo. Si Kristo naging mas mahirap pa sa daga. Dahil ang daga ay merong lungga. Mas mahirap pa sa ibong pipit. Dahil ang ibong pipit ay merong pugad. Tinis ni Kristo lahat ng paghihirap dahil nasa isip niya tayo. Sa likod ng kanyang isip, naroon ang larawan ng iyong itsura. Ang sabi ni Kristo, matapos ko lang ito, Juan de la Cruz, iaangat ko ang iyong buhay. Pagpapalain ko ang iyong buhay. Hindi ka na kailangan maging isang kahid at isang tuka. Ikaw ay pinagpala na at pinaburan dahil ikaw ay na kay Kristo. Shout amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Holistic ang pagpapala ng Diyos. Hindi lang po material at pinansyal. Meron ding physical. Kaya nga, hinugot yung health eh. Because I believe that divine health is a gift from God. That is why we always tell you, stay healthy through the cross. I want to say that again. Divine health is staying healthy through the cross. Kasama po sa finished work ang health and healing. Kaya kung ikaw ay may sakit, angkinin mo ang iyong kagalingan. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Number 4, the promise of protection. May pinangako ang Diyos na tayo ay protektado. Mga kapatid, sa anumang pagdadaanan natin sa buhay, we are protected. Romans chapter 8, verse 38 to 39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, or any powers. Yung any powers po ba? Kasama ang demonic powers? Any powers. Kasama ba dyan ang human power? Neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Nandun na naman po ba yung praise na in Christ? That is the new covenant. God commits Himself to save and to bless all those who are in Christ. God is committed to protect all those who are in Christ. Are you in Christ? You are protected. 1 John 5:18. We know that
anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. Can you say amen? Amen. Let me show you a picture. Are you familiar with this picture? Come on, pray tell me, do you know the story? Yes. Alam niyo po ba na ito'y nangyari sa Exodus 12, na mahigpit na hinabilin ng Diyos sa pamagitan ni Moses, ng bawat bahay ng pamilyang Hebreo ay magpahid ng dugo sa labas ng kanilang pintuan, sa taas at sa gilid. Dahil kapag nakita ng anghel ng kamatayan ang pahid ng dugo sa pintuan, lalagpas ito. Hindi po tinanong kung sino ang nasa loob ng bahay. Walang sensus kung ang nasa loob ng bahay ay nag-iikapo, nagsisimba, nagbabasa ng Bible, nananalangin at nagseserbisyo. No survey and no question. Kahit sino na nasa loob ng bahay, babae, lalaki, bata, matanda, basta nasa loob ng bahay at ang pintuan ay may pahid ng dugo, lalagpas ang anghel ng kamatayan. Now, let me show you the verse. Exodus chapter 12, verse 13. The blood, referring to the blood of the animal, the blood will be a sign for you on the houses where you are. Where you are. You should be in the house. You should be in the house where you can see the sign. What is the sign? The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Mga kapatid, ito'y totoo sa lumang kasunduan na ito'y gumana gamit lang ang anino, ang dugo ng hayop. Kung ang anino ay gumana sa lumang kasunduan, anong mayroon tayo sa bagong kasunduan? Ang dugo ni Jesus na ipinahid sa ating bahay, ipinahid sa ating katawan, ipinahid sa ating pamilya, ipinahid sa ating mga anak, ipinahid sa iyo. Ang kinin mo, protektado ka dahil sa dugo ni Kristo. Shout amen! Shout amen! Praise God! We are protected by the blood of Christ. The power of the blood. When I see the blood, I will pass over you. Ang banal na dugo ni Kristo ay nabubu sa krus ng Kalbaryo. At ito ay naipahid na sa ating puso, kaya tayo'y napatawad. Ipinahid na rin sa ating katawan, kaya pinagaling na tayo. Ipinahid na yan sa iyong negosyo, ipinahid yan sa iyong propesyon, pinahid yan sa iyong trabaho, ipinahid yan sa iyong anak, sa iyong apo, sa lahat ng membro ng iyong pamilya. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay protektado ng Diyos. Shout amen! Amen. Give Him praise. Come on, give Him praise. My Lord. Number 5. I'm starting to close. No, I'm not closing. I'm just starting. Number 5, the promise of eternal life. Pag natapos ang buhay na ito, mapapasa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. What a great joy. Pag natapos na ang buhay na ito, we will be with the Lord forever. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God. Tell me, what's the gift of God? The gift of God is eternal life. What is eternal life? Come on, look at the verse. What is the gift of God?
Eternal life. What is eternal life? The gift. Sa dami ng reliyon sa buong mundo, ganyan ba ang pangkaraniwang naririnig nating turo na ang buhay na walang hanggan ay regalo? Hindi ba't ang mga naririnig nating turo ang buhay na walang hanggan ay premyo ng ikapo? Premyo ng serbisyo? Premyo ng dasal? Premyo ng iyong paglilingkod? Nothing could be farther from the truth. That is religious deception. That is religious lie. Ang eternal life ay hindi ho premyo. Ang eternal life ay regalo. Now, look at the next line. Regalo sa sino mang na kay Kristo. Are you in Christ? Are you in the new covenant? The new covenant is an agreement between the Father and the Son in which God commits Himself to save and to bless all those who are in Christ. Are you in Christ? Yes. Are you in Christ? Yes. Everybody say, I am in Christ. I am in Christ. One more time. I am in Christ. If you are in Christ, the promise of eternal life is yours. Is yours as covenanted by God with His Son. Mga kapatid, pwede kang pumayapa. Hindi ikaw ang kausap ng Diyos. Ang kausap ng Diyos ay ang kanyang anak. Silang dalawang nag-usap. Tayo po mga kapatid ay nakatingin lang sa kanilang pag-uusap. Dahil benepisyaryo tayo ng kanilang napagkasunduan. Ang sabi ng Ama, anak, ang sino mang nasa iyo ay may buhay na walang hanggan. We have eternal life. We have eternal life. Shout amen. Now you understand why we are not afraid to die. Hindi tayo takot mamatay. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, for to me, to live is Christ and to die is gain. Ang sinasabi lang natin sa Lord, kung pwede, wag muna ngayon. Pero kung sakali sa hindi natin maintindihan ang karunungan ng Diyos, tumunog na ang bell para sa atin. It's just fine. We will be with the Lord forever and forever and forever. Pero let me just encourage you, ang buhay mo hindi hawak ng doktor, ang buhay mo hindi hawak ng gamot at ng ospital. Hanggat gusto ng Diyos, buhay ka, dahil ang may hawak ng buhay mo ay ang Diyos. At kung sakali naman, sa lalim ng karunungan ng Diyos, na kumisa nagtatanong tayo ng maraming tanong at hindi natin makuha ang sagot sa buhay na ito, we will get our answer over there in the by and by. Isang bagay ang totoo, you can trust the wisdom of God. God is so good to be unkind. God is too wise to be mistaken. You need to trust His wisdom. You need to trust His heart. I do not have all the answers. Promise, I do not have all. So many are asking why. Pastor, bakit nangyari ito sa amin? Bishop, bakit nangyari ito sa amin? I wish I can give you the answer. I wish I can calm the storm of your life. Promise, I wish I can. But I cannot. All we have to do is trust the wisdom of God. Isang bagay lang ang sigurado at hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Trust His Word. Stand on His Word. Mauuga ang langit at ang lupa. Hindi magbabago ang salita ng Diyos. Give Him praise. Praise God. Praise God. Lahat ng mga pangakong ito na binanggit ko sa inyo, let's see them again. 5 example ko lang itong 5. Napakaraming mga pangako sa Biblia. But at least, let's read them all. Can we do that? Number 1, forgiveness. Number 2,
Healing. Number 3. Blessing. Number 4. Protection. Number 5. Eternal life. All these promises, among others, are precisely true to all those who are in Christ Jesus under the new covenant. Can you imagine that? All these promises are precisely true if you are in Christ. Are you in Christ? Are you under the new covenant? Lahat ito at ang marami pang iba. Sa'yo ito. Ang kinin mo, pirmado yan ang pangalan ni Jesus. Sa'yo yan! Sa'yo yan, kapatid! Can you shout amen? Now, let me close. Mag-close na talaga ako. The new covenant is an agreement between the Father and the Son, in which God commits Himself to save and bless all those who are in Christ Jesus. I love it. I just love the definition of the new covenant. I've been asking the Lord for so many years, Lord, give me a revelation of what the new covenant is. I don't want to get it from other books. I don't want to get it from anyone else. I'm just looking at your word. Give me the definition of the new covenant. And God gave me this definition. He said the new covenant is an agreement between the Father and the Son, in which God commits Himself to save and to bless all, without exception, all those who are in Christ. Regardless of your religious performances, it doesn't matter. Regardless of your religious performances, if you are in Christ, under the new covenant, God is committed to you to save and to bless you. Can you say amen? Are you in Christ? Kung na kay Kristo ka, ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak ay kaparehas ng pag-ibig ng Ama sa atin. John 17:23. Jesus prayed to His Father. John 17 records the longest prayer of Jesus. Jesus prayed, I in them and you in me. He was talking to His Father. He was praying to His Father. May they be brought to complete unity, so let the world know that you sent me and have loved them, referring to the believers, even as you have loved me. Napansin niyo po yung line na even as? Have you seen that? Even as? Sa Greek po'y katos, meaning same manner and same measure. The Father loved us in the same manner and in the same measure He loved His Son. So beautiful. Can you say amen? Now you understand why God is committed to us. Because of His Son. Becoming anointed instruments in the hand of God. How does it happen? Number 4, by becoming ministers of the new covenant. 2 Corinthians chapter 3 verse 6, He has made us, aerostens, made us, ginawa na tayo. He has made us competent as ministers of a new covenant. Not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. The word competent, the Greek word is hikano, meaning qualified. Qualified. He has made us qualified ministers of a new covenant. It was written in aorist tense, meaning done. You are already a minister. You are already qualified minister of the new covenant. That's why we always say, do not disqualify whom God has qualified. Pag sinabi ng iba, disqualified ka na, don't believe them.
I believe God, I am qualified. You are qualified. Can you say amen? Remember the vision that Peter saw in Acts chapter 10? Remember this? Nung siya'y nagkaroon ng vision, nakita niya bumaba ang isang kumot. Nasa kumot ay nandun ang lahat ng uri ng hayop. May malilinis at may maruming hayop. May mga hayop na pwedeng kainin at may mga hayop na ipinagbawal kainin. Mga kapatid, ang sabi ng tinig, magpatay ka at kumain. Ang sabi ni Simon Pedro, oh, wow! Bawal yan sa relihiyon namin. Hindi pwedeng kainin ang mga bawal na pagkain. Hindi kami kumakain ng maruming hayop. Ang sabi ng Diyos, huwag mong tawaging marumi ang nilinis na ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagkain. Ang vision na ito ay larawang ipinakita sa kanya. Dahil pagkatapos nito, may kumatok sa pintuan, mga sundo galing sa bahay ni Cornelius na isang hentil. At doon niya naintindihan, pagdating sa bahay ni Cornelius, ang mga taong nandoon ay ang mga taong nilalarawan sa vision ng mga hayop na marurumi na hindi pwedeng maisama sa mga Hudyong ang tingin sa sarili malilinis. Ang sabi ng tinig, do not call unclean what God has cleansed. Mga kapatid, kay Kristo, malinis ka na. Kay Kristo, pinatawad ka na. Kay Kristo, qualified ka. Shout amen. Shout amen. Colossians chapter 1 verse 12. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Qualified. Everybody say the word qualified. Qualified. One more time. Qualified. One more time. Qualified. The word qualified, the same Greek word, hikano. Hikano, qualified. Competent, hikano. Meaning, you are qualified. Aerosthenes, once qualified, always qualified. No one can disqualify you. Nagsimula tayong hindi qualified. Don't kid yourself. Hindi tayo nagsimulang qualified. Lahat tayo nag-start na disqualified. Kinwalify lang tayo ng Lord. Wala kang nagawa para ma-qualify. Kinwalify ka ng grace ni God. Ngayon may mga pagkukulang ka. Ngayon may mga kahinaan ka. Ngayon nadapa ka. Ngayon nasugatan ka. Ngayon marami kang pinagdadaanan sa buhay. Let me just assure you, you are still qualified. Hindi nagbago ang grasya ng Diyos. Hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Shout amen! Well, yung iba, pag tinignan ng verse na ito, ang tingin nila, oh, inheritance yan, mana yan, mana. Hindi yan tumutukol sa serbisyo natin sa Panginoon. Now listen, before I explain that part. Don't you ever believe the lie that some people are more qualified than you. That is a diabolical lie. Walang ibang taong mas qualified kaysa sa iyo. Listen up. Ang ating qualification sa harap ng Diyos, pantay-pantay lang. Hindi niyo ko narinig. Kaya inuulit ko. Hindi niyo ko narinig. Ulitin ko. Pag nagkamali po kayo, mga kapatid, magsisimula tayo sa una. Ang ating qualification sa harap ng Diyos ay pantay-pantay lang. Come on, give Him praise. Give Him praise. Hallelujah to the Lamb of God. Come on, get happy. Make a joyful noise to God. Praise God. Sa ganyang kaganda na mensahe, mapapasayaw ka. Mapapasigaw ka, mapapatalon ka. Praise God. Oh, praise God. Woo-hoo-hoo. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Give Him praise! Give Him praise! My Lord! Diyos ko, hindi ko alam kung paano tapusin ang service na ito. We are just feasting in the grace of God. My Lord! Praise God! Yung mga naghihintay sa baba, pakisabi, mamaya pa sila.
Palakpakan si Lord. Praise God. The word inheritance comes from the Greek word kleros. The word kleros comes from the root word klero, meaning to receive, to assign a privilege. Mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon, it's something we receive from God. Can I say this? Ang paglilingkod sa Lord is a privilege. Kaya hindi ka kailangan pilitin. Hindi ka kailangan bayaran para maglingkod. Hindi ka kailangan pilitin magsimba. It's a privilege to serve the Lord. Don't you ever kid yourself. Maraming mas mahusay sa'yo, mas magaling sa'yo, mas may itsura sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas magaling sa'yo. Pero pinili ka ng Diyos. Yan lang ay pwede mo nang ipagpasalamat sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Praise God! John 3:27, to this John replied, John the Baptist, a man can receive only what is given him from heaven. Yung bigay lang sa atin ng Panginoon ang pwede nating matanggap. Kaya kung anong natanggap mo, salamat sa Diyos. Huwag mong hanapin ang wala ka. Huwag mo ring kainggitan ang mayroon ng iba. Kung anong ibinigay sa kanila yon. Ang ibinigay sa'yo yon. Sabi ng mga matatanda, ang kay Juan ay kay Juan. Ang kay Pedro, kay Pedro. Ang sa iyo ay sa iyo. Si Pedro, si Juan, at si ikaw, parehas mahal ng Diyos. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Can you say amen? Now, the question, how to minister in the new covenant? This is the last question. How to minister in the new covenant? To answer this, my dear brothers and sisters, is the life application. What is the life application? Focus on the holistic blessings that God has given and made available to all those who are in Christ. Focus on. Huwag kang mag-focus sa pain. Huwag kang mag-focus sa suffering. Huwag kang mag-focus sa need. Mag-focus ka doon sa holistic blessing. Hindi lang material. Hindi lang physical. Primarily, spiritual blessing. Merong physical, merong material, merong financial, merong relational. Nagsasanga-sanga na ang mga pagpapala ng Diyos mula sa ugat ng spiritual na pagpapala na ibinigay na at available na sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. Can you say amen? Let's see them all again. Becoming anointed instrument in the hand of God. How does it happen? Can we read them all? Basa, malakas, sabay-sabay, umupo ng maayos. Pababa na po ang eroplano ng ating pag-aaral. Are you still there? Ready? Let's read them out loud. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. And the big idea is in Christ. I am an anointed instrument in God's hand. Are you in Christ? Are you under the new covenant? God is committed to anoint you, save you, and bless you because you are in Christ. One more time. What is the big idea? Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the most important privilege to receive Jesus today and be saved. Kung nais mong tanggapin na Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas at ikaw ay maligtas sa araw na ito, manalangin tayo. Taas mong yung dalawang kamay sa mga nanonood sa broadcast at hilingin ko po sa lahat ng narito sa loob ng bulwagang ito, kung maaari, samahan po natin ang ating mga bisita. Tanggapin ng Panginoon sa kanilang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ating itaas ang ating dalawang kamay. Everybody in this sanctuary, manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas.
ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. My Lord! We are so very happy for you. Look up here, look at my eyes. Kapag tinanggap niyo ang Panginoon sa inyong puso, nakikigalak kami sa inyo at gusto naming sabihin mula dito, welcome to the family of God! Welcome! Praise God. Praise God, praise God. Praise God. Tayo po'y dumako sa gawain po ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon, ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen, Amen, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Sabay-sabay at malakas. Ano po ang big idea? Are you in Christ? Are you under the new covenant? You are an anointed instrument in God's hand. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy,
Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito! Charito! Woo!